Magandang araw sa inyo lahat guys at welcome back ulit sa ating panibagong spearfishing adventure. So dahil guys hindi tayo makadayo sa malalayong lugar kasi nga may sama ng panahon, so sinubukan natin ulit dito sa harap ng Twin Rock Beach Resort. At subaybayan nyo guys ang buong kaganapan sa episode nito, kaya wag na natin itong patagalin pa. Let's go! Ito Twin Rock. Ito may diving board dito guys, oh. Pwede kang tumalon dito. Takas ng agos, oh. Diba guys? Dati kasi guys mahaba to guys, no? Hanggang abot yan yun dun. Kaso nung pagbagyong Rolly naputol to. Sa mga gusto maligo dito guys, sa mga kababayan kong taga Catanduanes dyan, oh. So, maligo kayo dito guys. Tsaka maraming tao. Floating cottage. Yan guys, may floating cottage doon. Ano. Dati kasi guys may zipline pa dito. Kaso tinanggal kasi parang nasira ata nung pagbagyo. Kaya tinanggal na lang. At saka nagkakaroon na rin guys ng landslide dito. Kaya inalis na rin talaga siguro kasi delikado na tumawid-tawid papunta dito sa diving board. Yan guys, so tara, girap na tayo at mamamana na tayo guys. Go! At sa unang pagsisid natin guys, so ito guys yung ating warm up. At dito sinubukan natin dito sa tinatawag ng mga local dito na Sabangan. So medyo malalim din guys ang spot na to. So siguro mga nasa 12 meters, 12 to 15 meters. Tapos more or less siguro. Medyo malalim din kasi guys ang lugar na to. At dito nagdahan-dahan tayong bumaba at nag-ambush. At dito guys sa harap ko maraming bait fish, ano. So maraming grupo ng emperor, tsaka ano, sweet lips, tsaka mangrove snapper. Kaso nga lang guys, dahil sa bugbog na rin to guys ng pagdadive ng mga locals pero dito, so medyo mailap na ang mga isda sa lugar na to. Kaya hindi rin ako guys nakapag-target dito ng isda dahil hindi lumapit yung sweet lip sana na ini-aim natin. So balik tayo guys sa surface kapag wala tayong matitira. Dahil guys nasa unang bahagi ko lang si Brolito at nagsagawa siya ng dive dito sa mga pagkakataong ito at napana niya yung grupo ng sweet lips. So yung napana niya guys nakapunit at yun yung dahilan kung bakit nawala yung mga isda rito. So siguro mga nakapag-drop pa ako dito ng 2 beses, kaso nga lang guys hindi ko na rin nakita. Kaya nag-move forward na tayo at maghanap ng panibagong spot na pwede natin mapagmanaan. Dapat sila ya. Mga gat mo na ano, sweet lips. At dito guys, sa panibagong pagsisid natin ay may nakita kong isang blue spine unicorn na good size. May mga kasamang surgeon at mulmul. Kaso nga lang guys, syempre, mas tinatarget natin yung mas magandang uri ng klase ng isda. Kaya eto yung na aim natin, isang blue spine unicorn. Nung lumapit na at na-meet yung distance, tinira ko na kagad guys. So medyo napataas pa ng konti yung tira natin pero great holding shot. Ito guys yung unang isda na nahuli natin sa araw na ito, isang blue spine unicorn. So pwede na guys, malaki na rin.
Pagkatapos natin guys, mailagay yung blue spine unicorn sa lalagayan natin at dito. So nagpatangay na kami sa agos at hindi naman ganun kalakasan yung agos. Kaya dito napunta na kami sa babang bahagi ng bahura. At dito nagsagawa ulit tayo ng ambush at wala masyadong bait fish. Pero syempre hoping na may dumaan pa rin na isda na pwede nating mapana. At dito naman mga kaspiro, nung paglingon ko sa likod ko, may paparating na dalawang dogtutuna na good size. Kaya kagad ko pinihit yung pana para makaposisyon tayo at maitutok sa kanya. At dito guys, dalawang dogtutuna at hindi ko na pinili guys kung ano na mas malaki. Same size lang naman at mabuti naman at tinamaan pa kahit medyo malayo. At ito guys, yung pangalawang isda na nahuli natin sa araw na ito. Buti na lang guys, bumuka yung flapper doon sa loob ng katawan niya. Kaya hindi nakapunit yung dogtutuna. So dalaking advantage talaga guys nang medyo pinapabuka natin ng konti lang yung flapper natin, yung dulong bahagi ng flapper natin. Kasi yun, kapag alanganin yung tama, nakapasok sa laman yung flapper, may chance pa rin na bumuka dun sa loob ng kanyang katawan. At eto guys, yung patunay na bumuka sa loob ng katawan niya yung flapper. Kung makikita nyo naman guys. So kusa lang guys na tumagos yung dulong shaft at nakabaon yung flapper. At buti naman, hindi nakawala. Ito yung pangalawang isda na nahuli natin sa araw na ito. Isang good size na dogtutuna. Makalipas ang mga ilang minuto guys, dito na ako sa babang bahagi ng bahura. At dito na ako dinala ng agos. At dito guys sa harap ko may isang good size na blue spine unicorn. Kaso nga lang guys, medyo mailap kaya dinahandahan ko lang guys na ambushin at talagang hinay-hinay lang guys yung paglapit ko para hindi mabulabog yung mga bait fish sa harapan ko. At nung namit kaagad natin guys yung distance at kaya nating tirahin, tinira ko na kaagad guys kahit medyo malayo. At buti naman tinamaan. Ayun guys, sa pool ang pangatlong isda sa araw na ito. Isang good size ulit na blue spine unicorn. At makalipas guys ang mga ilang oras at dito guys sa pagkakataong ito, pabalik na kami sa spot kung saan kami unang nag-drop kanina. Kasi nga medyo malakas na rin guys yung agos, medyo hirap na rin kami sa pagsalubong sa agos. At dito sa huling pag-drop ko, nagdahan-dahan ulit ako guys na mag-drop dito at magpakasakali ulit tayo ng pwede nating matira at pandagdag sa huli natin kasi medyo konti pa yung huli natin guys. So sa mga ilang oras tayong nagda-dive, so 3 pa lang yung isda na nahuli natin. At dito guys, so baka sakali pa rin ulit tayo na pwede nating mapana at sana bigyan tayo ng biyaya.
At sa mga ilang segundo nating pagtsatsaga sa pag-antay sa isda guys, dito may nakita na akong grupo ng surgeon fish or labahita. Kaya nagdusting na ako kagad dito para lumapit na yung mga isdang to. At medyo malalaki rin guys yung mga sukat ng surgeon fish nito. Kaya agad akong pumili kung ano yung pwede nating matira na mas malaki. At nung nabigyan tayo guys ng pagkakataon na makapagpana kahit medyo malayo pa, tinira na natin kagad guys. Kasi nga sobrang lapad ng isda na to. So siguro hindi naman tayo magmimintis sa pagtira. Nung lumapit ng konti guys, ayun. Sa pool yung ating pang-apat na isda sa araw na ito. Isang napakalaking labahita or surgeon fish kung tawagin sa English. So pwede na to guys pang ulam. Kahit pa paano. Masarap din to guys kasi sa paksiw at saka prinito. At bago ang lahat guys, mag-shoutout muna tayo. So shoutout muna kay Lexohan, Vlads Rosales, Chad Aguilar, Kabugsay TV, Esther Tacorda, Kasalum TV, Paulo Arojo, Edwin Matiga, Al Rubio, Father and Son Fishing TV, Malimukon Vlog, Flor de Lisa Kalingaw ng Coron Palawan, Ede Moradas, Roel Suway Bagyo ng Antipolo City, Jonelito Gibertas ng Surigao City, Salvador Magtangob, Gino Durana ng Catbalogan, Western Samar, Revando Sialongo from Las Piñas City, Manila, at kay Sir Napolitano Glenn. So maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta at pagsusubaybay sa aking channel. So sa mga matagal ko ng subscriber dyan at sa mga bago pa lamang, so wag po kalimutan guys mag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo ang episode na ito, sana naman kahit papano i-share nyo at i-like ang video na to. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, mag-subscribe po kayo at i-click ang notification bell para ma-notify din po kayo sa panibago nating episode ni upload. Maraming salamat sa inyo guys. So guys, magandang hapon sa inyo. Hapon na, siguro mga alas 3 na to. Ito yung huli namin ngayon guys. So medyo mahina. Yan o. Yung orange. Yung unicorn. Yung tinatawag na sinisingan. Ito naman guys yung huli ko guys. So ito. So guys, isang surgeon, dalawang surahan, isang dogtooth, tsaka isang marbled grouper. Yan, marbled grouper guys. Hirap kasi ng isda dito guys, talaga. So patawarin nyo na ako guys. Pero okay na to. Ang importante, may pang-ulam tayo at may konting banta. Ang huli mo bro. Hindi na rin. Pag-ulam. Dalawang singsingan. Isang blue spine tsaka isang surgeon. Hina talaga guys. Pero okay na to. Halo, okay na to guys. Ba, pwede na ba?